So hi guys, may nagtanong kung bakit daw nauna yung malita ko dito sa Farmington at saka ako ay nandoon pa sa Denver. So ito ganitong nangyari guys. So since from Manila, connecting flight na talaga ako from Manila to Farmington. Yun, naka-connecting na ako guys. The only problem is na-delayed. Pagdating ko sa SFO, like, for example, yeah, Manila to SFO, 12 hours and 30 minutes. Tapos may layover ako na 8 hours. Kaya kumain pa ako doon. Bumili ako ng tubig. 2 beses akong kumain doon sa San Francisco Airport. Tapos, nakatambay ako ng 8 hours. And then, hinahanap ko na yung gate papuntang from San Francisco to Denver. Kasi doon sa Denver, magko-connecting na naman ako papuntang Farmington. So, ganito yon. So, Denver is Colorado pala siya. So, ang problema is due to weather, kaya nag-delayed yung SFO to Denver. So, nag-delay siya ng 1 hour. Yung dapat kasi layover ko sa Denver is 1 hours and 30 minutes lang. So 30 minutes na lang yung naano ko kasi nga na-delayed ng 1 hour. So, sumakay pa rin ako from SFO to Denver. So, pagdating namin nung papalapag na kami, nag-announce yung stewardess, nag-sorry sila for the delay due to weather. Tapos, sabi nila kung sino yung mga may connecting flight, please raise your hand. Tapos yun, nag-raise na ako ng hand. Tapos dinala ko na yung backpack ko, tumakbo ako. And then, hindi ako nahirapan hanapin yung Terminal B. Terminal B, yeah. Kasi nga, alam ko na B34 yung pupuntahan ko. Ang problema lang is, wala akong time. Tinakbo ko yun, guys. Alam mo, from A to B. So, may train. Sumakay pa ako ng train. At saka pagdating ko doon, tinakbo ko hanggang from B to 60. Nakati ako sa 60, sa 50. Sa 50 sana yung change kasi nila yung gate na sa 50. B50. Pagdating ko sa B50, wala na. Nakalarga na yung eroplano. Tapos, yung suitcase ko, since it's disconnecting flight, so nandoon na siya, lumapag na. Tapos nag-online ako, buti na lang free wifi doon sa airport. So nag-online ako at saka kinontak ako ni fiancé, sabi niya sa akin na, baby, you can still, but wala na. Sabi ko, no, I couldn't catch it. Sabi ko sa kanya, the plane already left. Tapos mangyak-ngyak ako guys kasi nga I was so worried kasi akala ko yung eroplano, yung United Airlines, hindi kagaya sa Pilipinas na kapag na-delayed ka, wala na, di ba? Pag hindi mo naabutan yung flight mo, wala na. Ano ka na, magbabayad ka na naman. Yun ang iniisip ko. So, sabi niya sa akin, you don't worry, you can rebook again. Sabi niya, tapos punta ako doon sa babae. Sabi ko sa kanya, can you, I missed my flight, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, you can rebook your flight. Tapos binigyan ako ng card, yung sa United Airlines. Tapos sabi niya, you can scan it and rebook it. Tapos sabi ko, can you help me? I don't know how to do it, sabi ko sa kanya. Kasi yung phone ko, itong Redmi Note Pro na phone natin guys, ewan ko, hindi siya makapasok-pasok doon. Kasi nga, hindi ko na-accept yung mga cookies na yan, yung mga third parties, hindi ko ina-accept yan sa cellphone ko. Kasi to avoid scam, di ba? So, ang ginawa ko, inopen ko siya. Hanggang sa, it was already 8:30, well, 8:30 p.m., 8:40, at 9 o'clock na pala, hindi pa. Tapos paulit-ulit ako, nagpunta ako sa information. Tapos may nakausap akong tao doon sa information na sinabi niya sa akin na I have to contact the agent. Sabi ko, I can't find any agent here. They doesn't want to help me because they're busy. They do something. There's another flight for them to do work. Sabi ko sa kanya. Tapos sabi nung, well, they should help you, sabi ng lalaki. Tapos tumawag si fiancé. Alam nyo, si fiancé guys, naawa ako sa kanya kasi ang ginawa niya is, malapit lang dito yung airport dito sa bahay niya. So, nag-drive siya. I think 15 minutes to drive, go there. Tapos, nakita niya yung malita ko. Sabi niya sa akin, baby, here's your suitcase. Sabi niya, nakiusap siya na pwede niyang dalhin, tapos hindi pala pwede. Tapos sabi nung ipupulis kita pag kukunin mo yan. So, grabe talaga stress naming dalawa noon. Tapos, alam mo, umuwi siya dito, sabi, tapos naiyak siya. Naiyak talaga si fiancé. Tapos, sabi niya, I'm sorry.
sabi ni fiancé sa akin, I'm sorry, this is your first time here in the USA, and baby, I'm so sorry na ito daw ang nadatnan ko na nagka-problema, patuloy ako. Oo, tapos sabi ko, no, tapos pinapatay ko na yung phone sa kanya kasi ayaw ko na siyang kausapin kasi nga ako din, na-stress din ako. Tapos tawag na naman, naiyak siya, tapos ako din, sabi ko, I felt so sad, sabi ko, I felt so sad because I couldn't catch it. I was trying, I was running, sabi ko sa kanya. I was trying my best, but I couldn't, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, you can rebook it because they did it also to me before, sabi niya. Tapos, they doesn't want to help me. Tapos sabi ko, I am so hungry. It is already 9 p.m. I'm so hungry. I need to eat first. So may McDonald's doon sa Terminal B. So, kumain ako muna ng McDonald's. At saka buti na lang nakita ko yung lalaki. Kinausap ko. Ang sabi niya, you needed to talk to any agent in every B, like, in every number daw. Meron naman daw talaga yung tao. So, doon, nagpahelp ako sa kanya. Tapos, yung babae, bakante. Siguro nakaalis na yung aeroplano, bakante na. So, sabi niya sa akin, okay, sabi ko, I couldn't do it. Can you help me? Sabi ko sa kanya, okay, why are you delayed? Sabi ko, sabi ko, nag-explain na ako. I was delayed from SFO to Denver, and I was trying, sabi ko, nag-explain ako, I was running, but I couldn't catch that. Sabi ko sa kanya, tapos nag-explain na ako, na sabi niya, okay, so then, there is, I tried to contact this, but I couldn't go there, I couldn't go through, sabi ko sa kanya, sabi niya sa akin na, okay then, can you help me? Sabi ko sa kanya, because I was really, sabi ko sa kanya, I was really sad because how can I rebook this one when my phone wouldn't function? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, okay, I'll help you. Kinuha niya yung cellphone ko. So, tapos, tinatype niya, yung reference number ng ko. Tapos, doon na yun, kiniinan niya. Tapos, you need, sabi niya, you can rebook, but tomorrow again at 8:30. Sabi niya, 8:30 na rin tomorrow. Tapos, sabi ko, okay, I will come again. Sabi ko, tapos tumawag ako kay fiancé. My love, sabi ko, my love, I can rebook it tomorrow. No, sabi niya, no. You cannot sleep for so long, sabi niya. Until 24 hours na naman, sabi niya sa akin. So, you can change, sabi niya. Tell them to change to Durango. Kaya yun doon ako sa Durango na nag-snowing, doon ako napadpad, guys. And then yung suitcase, kinuha namin yon nung pagkasundo niya sa akin doon sa Durango. Before kami nagpunta dito sa bahay, dinaanan muna namin yung suitcase ko, tapos binigay naman sa akin. Binakita ko lang yung ticket ko, na which is from yesterday pa. So yun guys, go back tayo. So binook na ako, tapos speak to the agent. So this is really my first yung sabi ko, how can I call them because I don't have US number. I only use the Wi-Fi here in the airport, sabi ko sa kanya. Oh, no, you can. Oh, can you help me then? Sabi ko sa kanya. Then, kinontak na niya yung agent. Tapos, okay, what's the reason? So, nag-explain na ako. I was delayed and I couldn't catch the airplane. I was trying, sabi ko sa kanya. And then, I want to rebook it, but I couldn't wait for tomorrow at 8:30. So, sabi ko sa kanya, so can you change me to Durango? Tapos sabi niya, Colorado. Tapos hindi ko pa mag-gets kung Colorado ba yung Durango. Diyos ko, Lord, Diyos ko. Sabi ko, I think it's not Colorado, but it is Durango. Kasi nga, ang Denver is Colorado, guys. So, it's a big airport. So, yung pupuntahan ko din is small airport, but then Durango. Tapos, yun na. Oh, yeah. Is it really Colorado? That Durango? Yes. Sabi niya, yes. So yon. Thank you so much. And I thank you na ako, binigyan na niya ako ng So, you can sleep here tonight and tomorrow at 7:30. Yun na yung travel ko. Tapos, alam niyo guys, yung aeroplano pa from Denver to Durango, maliit. Dalawa lang yung laman. Tapos, maliit siya. So, yun na yun. Tinawagan ko na si fiancé ng gabing yon. Naawa ako sa kanya kasi nga very stressed kaming dalawa. Naiyak siya, ako din naiyak ako, like. Pero alam nyo guys, yung napansin sa akin ni fiancé is, sabi niya, I am a tough woman. Sabi niya, you're a tough lady. Kasi nga, in spite of this one happening, ka pa rin, you're strong. Sabi niya sa akin, I'm so determined. Sabi niya sa akin, kasi nga, nakita ko siya talaga ang naiyak guys. Tumulog ang luha niya. Naawa siya sa akin.
Kasi first time ko pa daw dito sa USA, tapos nagkaganito. I'm sorry. I'm sorry, baby. I couldn't do anything, sabi na sa akin. Kasi nga, ay, nako, grabe talaga. Grabe yung stress naming dalawa nun. But then anyway, yun lang ang story sa pangyayari. Bakit ganoon ang nangyayari sa panghitabo. So, yun lang guys ang i-share ko.